Base mismo sa report ni Shams Charania na tatlong option na lang ang meron ngayon dito kay LeBron. It's either natapusin niya na lang ang isang season sa Lakers o magpa-trade ngayon o magretiro na lang bilang isang Lakers. Yan na lang ang nakikita nitong si Shams sa magiging future nitong si LeBron. Kaya sinasabi rin yan mismo na end is near para dito kay LeBron sa Lakers. Lalo ngayon na lalong lumalaki ang apoy ng mga to sa Lakers organization. Sinabi rin dyan mismo ni Shams na naka-observe na ang Lakers sa bagong team direction na mas nakatutok talaga kay Luka Doncic bilang cornerstone, habang nakikita naman na si Reeves ang magiging secondary. At nakikitang si LeBron nasa backseat na lang pagdating sa long-term plan sa roster dahil sa tension sa pagitan nitong si LeBron sa Lakers front office at sa management at sa Bass family dahil sa impluensya nga nitong si LeBron sa Lakers. Diyan nagkakaroon ng malaking perspective mismo na magiging hudyat yan ng partways ng mga to ngayong season. Parang wala na rin kasi nakikitang plano talaga ang Lakers para dito kay LeBron. Unang-una dyan, yung hindi nila pagbigay dyan ng extension contract kahit sa short-term deal lang. Dyan pa lang, marami ng mga insider ang nakakakita ng pagtanggal ng Lakers bilang cornerstone dito kay LeBron. Since nang dumating naman kasi talaga itong si Luka, marami ng mga report na ang Lakers mas priority na talaga itong si Luka bilang franchise player. At yan mismo yung nagiging dahilan ng pagbabago ng team direction nila. Isa pa, yung taas kasi ng performance nitong si Austin Reeves ngayon na nakikitang pwedeng maging second star talaga para kay Luka at nag-a-upgrade yan bilang secondary scorer since nang mawala si LeBron sa early season nila. Diyan lalong lumitaw yung pagiging effective ni Reeves at nakikitang sobrang effective yan bilang backcourt partner kay Luka at yan yung nagiging foundation ngayon sa Lakers sa future contention nila. Si Luka nag-a-average ng 36 points per game, samantalang si Reeves bago mag-injury yan, nag-a-average yan ng 26 points per game. Kaya yung kombinasyon ng mga yan sa averaging, mas tumataas mula sa 60 points per game. Kaya mataas ang offensive ratings nila sa dalawang kombinasyon na yan. At kahit pa nag-a-average naman si LeBron ngayon ng 22 points per game at very productive sa team offense nila kahit umidad yan ng 41, nakikitang hindi na ganong kalaki ang suporta na binibigay ng Lakers dito kay LeBron. Parang handa na rin nga raw talaga nilang bitawan itong si LeBron. Hindi tulad nun na talagang hindi nila mabitaw-bitawan itong si LeBron kahit gaano pa kalaking trade ang lumalabas dyan. Parang hindi na lang talaga ma-trade kasi ng Lakers itong si LeBron dahil sa no trade clause nito na contract. Saka yung market na nabibigay pa nito sa Lakers. Dahil nakikita mismo dyan ng mga insider at ilang analyst na ang Lakers ngayon ayaw nang mag-commit ng maraming pang taon at malaking contract dito kay LeBron. Lalo na't malapit na yan sa retirement at nakikitang lalo lang sumisikip ang salary cap space nila dahil nga sa laki ng contract niyan. Lalo ngayon na pwedeng araw magdesisyon na ang Lakers na gumawa ng aksyon para mag-rebuild sa paligid ni Luka at Austin Reeves. Dahil sa mga report, wala rin talagang balak ngayon ang Lakers na bitawan itong si Austin Reeves sa free agency at handa pa nila yung bigyan ng sapat na contract mula sa 30 million plus year na nakikitang dahilan talaga kung bakit ang Lakers desidido talaga kay Reeves bilang long-term player. Dahil si Reeves ang nakakakuha ngayon ng malaking role at mas nagiging effective nga yan kapag walang LeBron sa lineup. Kaya nakikita ang pagtaas ng performance at flexibility niya sa scoring at playmaking na pwede nga raw maging valuable long-term complementary piece kasama itong si Luka. Lalo na pagdating sa post-LeBron era, yan yung nakikitang malaking magiging foundation nila sa contention sa future. Kaya nga parang hindi na rin talaga nag-aalinlangan ngayon ang Lakers kahit bitawan nila itong si LeBron sa trade o kahit sa retirement pa dahil nakabuo na sila ng malaking foundation sa pagitan ni Luka at Reeves and hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa Lakers sa oras na mawala si LeBron. Lalo na isa to sa malaking foundation at maraming milestone na nahagawa sa Team LA. Kaya may mga analyst pa rin nga talaga na naniniwala dito kay LeBron sa pagiging effective nito bilang team leader sa LA Lakers.